Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid Magandang umaga po, at Father. maligayang Pasko pa rin sa ating lahat. Tayo po ay nasa tinatawag na oktaba ng masayang pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang. 8 araw ng masasayang pagdiriwang ng Pasko. Pero magtataka kayo sa ating liturhiya, sinasabi, ito ay 8 araw ng masayang pagdiriwang ng Pasko, pero ang kulay ng liturhiya naging kulay pula. At alam natin sa liturhiya ng simbahan kapag nagiging pula ang kulay ng ating mga isinusuot sa pagdiriwang, ibig sabihin nito merong dugo na dumanak alang-alang kay Kristo at sa mabuting balita. At isang araw pagkatapos ng Pasko, ang pagdiriwang ng simbahan ay nakatuon sa pagkamartir ni San Esteban, ang kauna-unahang martir ng ating simbahang Katolika. At dito sa pagdiriwang na ito at sa susunod na pagdiriwang bukas, kapistahan ni San Juan, at kasunod pang pagdiriwang kapistahan ng mga banal na sanggol, malinaw na ipinapaalaala sa atin sa panahon ng Adbyento, ang pinaghandaan natin ay ang unang pagdating ng ating Panginoon. At yun yung ipinagdiwang natin kahapon, yung Pasko ng Pagsilang. Pero ipinapaalaala ng simbahan na meron pa tayong ikalawang pagdating na iniintay. At ito yung second coming of Christ. At walang nakakaalam kung kailan ito mangyayari. Kaya ang tatlong sunod-sunod na pagdiriwang simula ngayon hanggang sa susunod na araw ay pagpapaalaala sa atin na kung mananatili tayong tapat sa ating pagsunod at paglilingkod sa Diyos sa kabila ng maraming mga pagsubok, ng mga pag-uusig, ng mga pagtuligsa, tayo ay pagkakalooban ng biyayang buhay na walang hanggan sa piling ng Ama. At ngayon ang halimbawa ni San Esteban ang inilalapit sa atin. Siya ay nangaral at nagpahayag tungkol kay Jesus. Nagkataon sa kanilang lipunan, hindi tanggap ang tungkol sa pagpapahayag sa mabuting balita at kay Jesus. Kaya ang naging katapusan para kay San Esteban ay ang siya'y batuhin hanggang mamatay. At dito makikita natin sa halimbawa ni San Esteban na habang siya ay binabato at habang siya ay malapit ng malagutan ng hininga, hindi siya nagtatanim ng sama ng loob sa mga taong bumabato sa kanya at gumagawa ng masama sa kanya. Sa halip, habang siya'y binabato at habang siya'y naghihingalo at malapit ng mamatay, ipinagdarasal niya ang mga taong gumagawa nito sa kanya. Ama, patawarin mo sila. Ama, ikaw na po ang bahala sa akin. Yan yung napakagandang halimbawa na itinuturo sa atin ni San Esteban ngayon. Na alam natin sa ating mga sarili kung papaanong sa iba't ibang pamamaraan, sa iba't ibang mga sitwasyon, dumaranas din tayo ng mga pag-uusig, ng mga pagtuligsa. Dumaranas tayo ng iba't ibang mga matinding pagsubok dahil sa ating pagsisikap na makasunod at makapaglingkod sa Diyos. Sa halimbawa ni San Esteban, matuto tayong magdasal para sa kanila sa halip na gumanti o magtanim ng sama ng loob. Sapagkat ang pagtatanim ng sama ng loob, ang pagganti ay hindi gawaing makakristyano. Hindi ito ang gawain na tinuro sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga si San Esteban ay tunay na halimbawa at huwaran
ng tunay na pagsunod sa Diyos. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay, pinatunayan niya ang kanyang katapatan, ang kanyang pagiging lingkod ayon sa halimbawa ng ating Panginoon. San Esteban, Martir, ipanalangin mo kami.